Carmelita. So, mas nakita natin yung tawag sa kanya, Sister Mary. Bahagi ho ng paanyaya na ipinapahayag na Jesus, na pinaalala sa atin, katulad ng ating Salmo Responsorio, na tayo ay nais ng poong kapal na nasa piling niya, at maliwanag din na ibinigay sa Ebanghelyo ni San Juan, na ang mga naglilingkod sa akin ay sumusunod sa akin. Kung saan man siya naroon, ay dapat ay naroon din tayo, sapagkat bahagi ho, well, kilala naman natin si Sister Mary, Carmelita, na kung saan ay sa kanyang paglilingkod, sa simbahan, bahagi rin ho, bukas, yung Ebanghelyo bukas, sa pang-araw-araw na buhay, pang-araw-araw na misa ay tungkol sa marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani, Yun yung ipinahayag na Jesus, Kaya kung tuusin, pinakailangan talaga natin ng mga naglilingkod sa Diyos, sa kanyang simbahan, bahagi rin mo yun, hindi lamang sa mga nagpapari, hindi lang sa mga nagmamadre, ngunit yung mga laiko, na naglilingkod sa kanya, at sa kanyang simbahan na itinatawag sa daigdig na ito. Makita ho natin na alin, sapagkat sabi nga ho natin, ito ay pakikibahagi ng ating pagkilos kay Jesus, pakikiisa natin sa pagpapalago ng simbahan at ng kaharian ng Diyos, lalong-lalo na ngayon yung malaking hamon na dulot ng synodality. Medyo mabigat to kasi yung usapin ng synodality, kasi bakit? Ang paanyaya din patuloy na naglalakbay, at hindi lang patuloy na naglalakbay, naglalakbay ng sabay-sabay, walang nauuna, walang nahuhuli, so sama-sama na lumalago sa ating pananalig sa harapan ng poong may kapal, palapit kay Jesus, kasi ito naman talaga yung patutunguhan natin. Kaya rin, bahagi ho ng pagkilos na nawa, una at higit sa lahat, isang pagkapasalamat sa biyaya ng buhay, na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, may aabot kaya sa atin ng 89. So, tayo magpasalamat, kung tayo aabot ng 89. So, si Sister Mary umabot ng 89. Bahagi ho na kung saan yung pagpapasalamat natin. Kaya mahalaga rin ho na makita natin, na yung panahon, yung huwag natin kalimutan, the gift of presence. Kasi kung minsan nakikita lang natin kapag wala na, ay sabi nga natin ay too late the hero. Wala na Tsaka tayo manghihinayang. Samantalang kung kailan naroon, hindi natin pinapahalagahan. At yun din ang kontusin, yung Ebanghelyo para bukas. Kasi sinasabi ni Jesus na rin, marami ang ani, ngunit kakaunti ang mga ani. Kailang, hindi nakita ng mga Hudyo si Jesus. Ano yung nakita nila? Kasi si Jesus ay nagpapalayas ng masamang espiritu. Ang nakita nila ay alin? Yan ay galing sa prinsipe ng demonyo, kay Beelzebub, So bahagi ho, isa ho sa biyaya na makita natin, sa biyaya ng buhay din, ay yung to become more appreciative. Let us appreciate one another, yung presensya, ng bawat isa. At i-appreciate din natin, lalong-lalo na yung mga naglilingkod sa simbahan. Bahagi ho yun ng pagkilos, pagkakataon, na magpasalamat tayo sa mga tao, at kuminsan hindi lang ho doon sa mga tao, hindi lang kay Sister Mary, ay pinasasalamatan ninyo yung pamilya ng mga tao, na naglilingkod sa simbahan, kasi kuminsan din ay yung mga kamag-anak, yung mismong asawa
anak, ano, kuminsan hindi nila maintindihan, ano, bakit yung kanilang nanay o tatay, ano, hindi kayo yung kanilang anak, palagi na sa simbahan, ano, para maglingkod, ano. So, bahagi rin ho yun, ano, kasi yung paglilingkod, ano, yung paglilingkod ni Sister Melly, kung tuusin, hindi lang kanyang paglilingkod yun, ano, paglilingkod din yun ng buong pamilya, ano. So, kaya dapat din ho, pasalamatan natin, ano. At sana, ano, kayong mga nagmamahal sa mga taong naglilingkod sa simbahan, ano, bagamat ano, i-appreciate ninyo na kahit na hindi kayo kasama, no, pero dahil kayo ay kamag-anak, naiintindihan ninyo, no, napaalagaan ninyo, ay i-appreciate natin, ano, yung mga pagkakataon na nakapaglilingkod tayo sa bayan ng Diyos. Ano. Pangalawa, bahagi rin na kung saan ay makita rin natin na kaya tayo naglilingkod. Bakit tayo naglilingkod? No? Kalimitan binibigyan ko ito ng pagkapalaga sa binyag. No? Sabi ko, ba't kayo nagpapakabuti? Ba't kayo umiiwas sa masama? No? Ang kalimitang nasa utak natin, sagot natin ay para mapunta sa langit. No? Well, chronologically, correct. Pero theologically, wrong. No? Bakit? Kasi hindi tayo binabayaran, ano? Kung bakit tayo gumagawa ng mabuti, kung bakit tayo ay umiiwas sa masama, kung bakit tayo ay nagiging katekista, LCM, no? O anong mga uri ng paglilingkod sa simbahan, ano? Bakit tayo naglilingkod sa simbahan? Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Ano? Bakit? Gawain yon ng mga tagalangit. No? It is what we are. No? Hindi lang it is what we do. No? It is what we are. That's what we do because tayo yun eh. Anong tayo? Mga anak ng Diyos. Kaya yung paglilingkod natin ay alin? Bahagi lamang ng ating identity na alin? Mga anak ng Diyos. Mula kailan? Mula nung tayo ibininyagan. No? So, may ilang pagkilos na pwede natin gawin, ano? Maging ayan man ay isa elemento ng pagkilos natin sa paglilingkod natin sa simbahan sa ating kapwa, no? Kasama na rin ho dyan yung paglilingkod natin sa ating kapwa, no? Ay makita natin na alin, ginagawa natin ito, ano? Sana mai-instill sa ating isipan na alin, kasi anak ako ng Diyos, no? Anak ako ng Diyos, no? Or sabihin natin na alin, ako ay tagalangit, no? At yung pagkilos natin, ano? Pagkilos natin ng gawain na ito ay alin, only a confirmation of what we are, no? Of what we are, no? Kasi bahagi o yun. Bakit? Kasi ang unang biyaya na alin na ipinagkaloob ng Diyos sa atin alin, yung ating pananampalataya, no? At tayo naway magpasalamat, no? Kaya ang tutusin, yung paglilingkod natin sa simbahan, sa Diyos, ano? Sa bawat isa, ano? Ay isang pagkapasalamat lamang saan? Sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mula nung tayo bininyagan na ating makakamit sa panahon ng ating kamatayan. At tayo na dumudulog na nawa, higit na pakinabangan ito ni Carmelita. Ngayon, siya ay pumanaw na sa daigdig na ito at naway nakapagtitiwala tayo na higit niyang pakinabangan ang biyaya na ito. No? Napahiran naman ito ng langis, ano? Napahiran ko ito ng langis. Okay, so, sigurado natin, no? Ano yun eh, no? Mahalaga ho yun yung pagkapahin ng langis. No? Bakit ano yung biyaya ng pagkapahin ng langis? Sigurado, no? Yun ang turo ng simbahan. Sigurado na din, hindi na pupunta sa impyerno yan. Ano? Bahagi ho yun. Ano? Kasi yun ay binibigay ng sakramento ng pagkapahin ng langis. Ano? Na kung tuusin din naman, ano, ay kuminsan hindi natin masyadong napapahalagahan. Ano? Isang sakramento yun eh. No? Ay, hindi baka it is kung tuusin po natin, tuldok yun. No? Kasi nakahingi siya ng tawad sa harapan ng poong may kapal. No? Bahagi ho yun. Ay, kung siya pupunta sa langit, siguradong pupunta na siya sa langit. Pero,
Sabi nga natin, hindi natin alam, baka dadaan pa sa purgatorio, no? Hindi natin alam. Para saan yung purgatorio? Para sa ibinibigay yung hinihingi ng katarungan, no? Pero siguro naman ay yung kanyang paglilingkod sa harapan ng Diyos, ay bahagi na yon ng pagkilos, Pero napakahalaga yung pagkapain ng tamis sa mga may sakit, Kasi yun ay pagbiyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin na kaakibat din yung kapatawaran ng mga kasalanan, bahagi yun na kung saan ay higit natin nawang pakinabangan. Kung tusin, kaakibat na rin din yung plenaria indulgencia, na ipinagkakaloob ng Diyos, So, binanggit ko lang yun, kasi kuminsan din may mga pagkakataon din kuminsan na hindi natin napapakinabangan yung biyaya ng pagkapahin ng banal na langis, kasi kuminsan naroon pa yung mentalidad natin na natatakot tayo sa pagkapahin ng banal na langis. Kung tuusin yun ay biyaya ng kasiguraduhan ng pagliligtas ng Diyos, pagtitiwala na sabi nga natin na ang buhay natin sa daigdig na ito ay pagsama ng Diyos sa atin, habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito at magkaroon ng kaganapan saan? Doon sa kanyang kaharian sa langit.